Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Gagamitin na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang bagong Communication and Command Center o CCC para sa monitoring ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 22. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, mayroon itong latest surveillance and monitoring technology at advanced multi-video wall system. Isinagawa kahapon July 16 ang paglulunsad ng kanilang bagong CCC kasama sina Defense Secretary Gibo Chodoro at Education Secretary at Senator Sani Angara. Ayon sa MMDA, bukod sa kanilang bagong monitoring center sa Pasig, ay nag-ooperate pa rin ang dating command center na nasa Guadalupe kung saan isinasagawa ang information management, traffic control at disaster response. Halos 1,400 na personnel naman ng MMDA ang ipapakalat sa araw ng SONA para magsagawa ng sidewalk clearing operations at magmonitor ng traffic sa mga kalsada patungong Batasang Pambansa Complex. It will be integrated with the MMDA Mobile Command Center, which will be deployed to monitor high-level events such as the President's report to the people. Hataw Balita ngayon. Nagbitiw na rin sa pwesto ang ilang undersecretaries at assistant secretaries ng Department of Education o DepEd. Kinumpirma nitong Martes, July 16, the Undersecretary Michael Poa na kasama siya sa 5 nag-resign sa kagawaran. Gayun din ang isa pang kapwa undersecretary at 3 assistant secretary. Sa isang mensahe, sinabi ni Yusek Poa na naniniwala siyang tama lamang na bigyan ng kalayaan ang bagong secretary ng DepEd na pumili ng mga taong makakasama niya sa kagawaran. Bukod kay Yusek Poa, kasama rin sa mga nagbitiw sina Undersecretary for Administration Nolasco Mempin, Assistant Secretary Sunshine A. Fajarda, gayon din si Assistant Secretary Reynold S. Punsayak at ASEC Noel Baluyan. Epektibo ang kanilang resignation sa July 19, kalinsabay ng huling araw ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na may maganda na silang impormasyon, partikular ang Philippine National Police, ukol sa posibleng kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado sa kasong child and sexual abuse and trafficking. Ayon sa kalihim, marami na ang nagpapadala ng mga impormasyon sa PNP matapos na ilabas ang reward money para sa pinaghahanap ng mga akusado. 10 milyong piso ang alok na reward sa makakapagbigay ng impormasyon para maaresto si Kibuloy, habang tig 1 milyong piso naman sa mga co-accused nito. Mayroon din umanong mga tipsters ang nagpakilala na miyembro mismo ng samahan na pinamumunuan ng pinaghahanap na religious leader. Well, maraming info kung saan-saan. But again, mukhang we are on the right track here. Okay? We are on the right track. Hindi ko na muna sasabihin kung saan. Okay? Maraming salamat, right sir. track. Yes, yung mga ganong bagay. Yung mga sightings, kung saan siya ngayon, makakasama niya. Hataw Balita ngayon. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang patigilin ang pagpapatupad ng subpoena ng Senado. Sa naturang petisyon, nais din ni Guo na pagbawalan ng Senado na obligahin siyang dumalo bilang resource person sa mga pagdinig nito. Samantala, inatasan naman ng Korte Suprema ang Senado kasama si Senator Risa Ontiveros na sagutin ang petisyon ni Guo. 10 araw ang ibinigay ng SC sa mga respondents para makapagsumite ng kanilang komentaryo. Hataw Balita ngayon.
Ipinasilip nitong Martes, July 16 ng Senado ang detention facility na nakahanda para kay suspended Pamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang kanyang pamilya sa oras na maaresto ang mga ito. Nilinaw naman ng liderato ng Senado na wala special treatment na ibibigay sa suspendidong alkalde, ngunit magiging ligtas at komportable umano ang pagpupulungan nila. Nasa loob ito ng Senate compound sa may tapat ng Senate building at katabi ng Senate Security Unit ng Philippine National Police. Nakahiwalay ito sa 3 detention rooms sa basement ng Senate building. Paliwanag ni Office of the Senate Sergeant-at-Arms Chief Retired Lieutenant General Roberto Angcan, dating daycare center ang detention facility, ang nasabing kulungan na ni-refurbish noong nakaraang taon para gawing detention room dahil sa pagdami ng mga resource person na pinapatawan ng contempt at pinaaresto ng Senado. Ipinaaresto ng Senado sina suspended Mayor Guo, kanyang mga kapatid, tatay at sinasabing nanay matapos mapatawan ng contempt dahil sa hindi pagdalo sa nakaraang mga pagdinig. Here I can assure her security 24/7. I've done it before. I was commander before, and I assured the people within my area of responsibility that they are safe. This is na kulungan. This is only detention. Kung kulungan, nakarehas yan. Wala namang rehas yan. It's only a detention facility. Nakita ko naman, may aircon nga yung iba nga, wala nga aircon. Comfortable naman sila May toilet and bath naman dyan, may water. Depende sa sa standard mo. Kung hotel type, hindi siya hotel type, but they're comfortable naman. Hataw Balita ngayon. Naghain na ng resolusyon ng senador para maimbestigahan sa Senado ang irregularidad sa late birth registration system. Kasunod ito ng nadiskubreng 1,200 na mga peking birth certificates sa Davao del Sur. Para kay Senator Sherwin Gatchalian, patunay ito na naaabuso ang late registration sa bansa. Makikipag-ugnayan naman din anya ang mambabatas sa Philippine Statistics Authority o PSA para matukoy ang iba pang lugar na may kaparehong modus. Well, ang tingin ko dyan dahil akala nila hindi madedetect, hindi makikita dahil malayo nga. At hindi mahalata. Pero nakita natin ngayon na ang dami palang ganitong Alice Guo cases all over the country. Para kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, malinaw na banta ito sa seguridad ng bansa at kaligtasan ng publiko. Nangako ang mambabatas na patuloy itong bubusisiin sa Senado para matukoy ang mga kasabwat o protektor sa likod ng pagpapalaganap ng peking birth certificates. Naniniwala naman si Senate President Francis Cheese Escudero na dapat imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang issue. Anya, hindi lang si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang una't huling mamemeke ng birth certificate. Ikinaalarma rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang issue at nanawagan ng isang komprehensibong investigasyon. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng isang Philippine Navy official na pinag-aaralan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isama ang mga tropa ng mga kaalyadong bansa sa pagsasagawa ng Rotation and Resupply o RORE mission sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, patuloy nilang binabantayan ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Base sa kanilang monitoring, bumaba ang bilang ng mga barko ng China kumpara sa nakalipas na isang buwan na. Halos mag-iisang buwan na
na walang isinagawang RORE mission sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinakahuling beses na nakapagpadala ng mga supply doon ay noong June 17 kung saan nangyari ang marahas na insidente ng pangaharang ng mga Chinese sa RORE mission. Gayunman, tiniyak ng Philippine Navy na may sapat pang supply ang mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So after the June 17 incident, wala pa tayong nagawang RORE. We're still in the planning stage right now. Wala pa. The last activity was the evacuation. They have sufficient supplies. Their morale is sky high. Una sa lahat, again, I would like to emphasize the support given by our kababayans. Maraming salamat sa ating mga kababayan sa support na pinakita nila sa ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Pinagpapaliwanag na ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Davao del Sur ang head ng Local Registrar Office na nag-issue ng late birth registration sa 200 Chinese national. Samantala, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation 11 ang mahigit 1,000 birth certificate na inisyu ng Santa Cruz, Davao del Sur Registrar Office. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita ngayon. I-issue na lang ako siya. Nako-issue ko sa order siya nga about ano yung mga issuean sa mga spurious nga kanang gi-allege nila ba nga spurious certificate. Kung itanggal na yun ako siya diya as a head sa LCR. Pinadalhan na ng show cause order ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Davao del Sur ang Head Local Registrar Office na nag-issue ng mga palsipikadong birth certificate sa nasa 200 Chinese national. Ayon kay Santa Cruz Mayor Jose Nelson Salas Sr., hinihinga nila ng paliwanag hanggang sa Huwebes, July 18 ang naturang head na naka-assign sa Local Civil Registrar's Office simula pa noong 1994 hanggang April 2024. April 1, 2024, tinanggal na ito bilang head ng LCR at inilipat sa Municipal Agriculture Office para bigyan daan ng investigasyon. Bumuo na rin ng fact-finding committee ang lokal na pamahalaan para imbestigahan ang pag-issue ng mga palsipikadong dokumento sa mga kumukuha ng late birth registration. Ang fact-finding committee ay binuo ng municipal legal officer, municipal assessor at ilang mga consultant. Ayon pa kay Mayor Sala, simula 2016 hanggang 2024, mahigit 1,000 birth certificate na ang inisyu sa late birth registration. Isa-isahan yun mo na ito mong lugar at tanaw ni tanan. So napa ko sa 2016 kanang ginasulti ni Radya nga 200 dili pa na mao. Mas daghan na ang akong kanya is nanak ko sa mga 1,400 plus. Hindi rin umano nito alam kung mayroong mga sindikato o fixer na nasa loob ng LCR. Kasama rin sa kanilang iimbestigahan ang opisina ng Municipal Treasurer's Office. Ang asang sindikato sa LCR, sa LGO, marag tanong ako wala yung market sa LGO. Dili man lang karon kung na may sindikato, diya lang silang departamento. Kahapon, July 16, pinuntahan ng National Bureau of Investigation 11 ang Local Civil Registrar's Office ng Santa Cruz upang kunin ang iba pang mga birth certificate na inisyu sa late birth registration. Based kahapon sa mga naibigay, nasa 1,200 na yung late register. Does it mean na ito yung mga questionable lahat, ina-isa-isa pa natin pag-check? Doesn't mean itong 1,200 is spurious to mga falsified. Meron din dito mga nag-process ng maayos, mga Pilipino. Nangako naman umano ang lokal na pamahalaan na tutulong sila sa investigasyon. Maliban sa Santa Cruz, iimbestigahan rin ng NBI ang iba pang mga Civil Registrar's Office sa Davao. Ayon sa NBI, nakumpirma nilang palsipikado ang mga inisyong dokumento dahil hindi nakarehistro sa mga barangay ang pangalan ng mga kumuha ng birth certificate. Ibig sabihin, hindi sila ipinanganak sa mga lugar na nakasaad sa address na kanilang ginamit. Hamon din umano sa NBI na matunto ng mga ito dahil Filipino names ang ginagamit sa mga birth certificate. Kasi medyo mahirap to, Filipino name to. Doon lang natin malaman na Chinese pa lang may-ari kung mahuli. Medyo mahirap siyang imbestigahan, mahirap siyang i-correlate ng mga may-ari na foreign national o Chinese national. Kasi hindi natin alam kung saan itong mga tao na to. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
ngayon. Tuloy-tuloy ngayon ang ginagawang pagtukoy ng local government unit sa mga pamilyang kailangang i-relocate mula sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita ngayon. Aabot na sa 333 pamilya mula sa mga bayan ng Tabaco at Malilipot na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Mayon ang natukoy na ng local government unit ng Albay para sa tuluyang relokasyon ng mga ito. Sa tuloy-tuloy na isinasagawang validation ng lokal na pamahalaan, katumbas ang nasabing bilang ng 1,194 na individual, kabilang na ang 607 na lalaki, 516 na kababaihan, 1,167 na mga bata, 18 na person with disabilities at 68 na mga senior citizen. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, ang naturang hakbang ay bahagi ng 2023 Mayon Resilient Recovery and Rehabilitation Plan o M3RP ng ahensya. Bahagi rin ito ng long-term solution ng pamahalaang panlalawigan ng Albay kung saan mabibigyan na ng permanent relocation ng mga residenteng nakatira sa paanan ng Mayon upang maiwasan na ang paglikas ng mga ito sa tuwing nag-aalburuto ang bulkan. Ayon pa sa APSEMO, inaasahan na aabot sa mahigit 700 pamilya ang kailangan i-relocate mula sa 6-kilometer PDZ ng Mayon. Samantala, batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, sa kasalukuyan ay nasa alert level 1 pa rin ang Mayon kung saan nakapagtala lamang ito ng 2 volcanic earthquake sa magdamag at katamtamang pagsingaw na may panandali ang pamamaga sa dalisdis nito. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Idiniklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Maguindanao del Sur dahil sa lawak ng pinsala ng matinding pagbaha sa buong lalawigan. 17 mula sa 24 na bayan sa probinsya ang lubog pa rin sa baha matapos manalasa ang sunod-sunod na pag-ulan dala ng southwest monsoon o habagat. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, umakyat na sa 70,000 pamilya sa Maguindanao del Sur ang apektado ng malawakang pagbaha. Patuloy naman ang tulong na ipinamimigay ng provincial government para sa mga nasalanta at magagamit naman ang calamity funds para sa agarang pagbangon ng probinsya sa pinsalang dulot ng pagbaha. Hataw Balita ngayon. Nadiskubre ng mga otoridad ng Police Regional Office Cordillera ang mahigit 2.7 million pesos na halaga ng tanim na marijuana sa isinagawang marijuana eradication sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Nadiskubre ng pinagsanib na puwersa sa iba't ibang unit ng Kalinga Police Provincial Office at PIDEA Kalinga ang 7,000 na pirasong fully grown marijuana plants may standard drug price na 1,400,000 pesos sa Barangay Tukong, Tinglayan. Samantala sa Benguet Province naman, nadiskubre ng pinagsanib na puwersa mula sa iba't ibang unit ng PPO Regional Intelligence Division at PIDEA CAR at iba pa ang 6,675 na pirasong fully grown marijuana plants na may standard drug price na mahigit 1.3 million pesos sa Sitio Digway, Poblasyon Kimbungan at Sitio Manggaan, Kayapa, Bacuna. Lahat ng nakumpiskang marijuana ay sinunog matapos ang dokumentasyon habang patuloy ang pag-iimbestiga upang matukoy ang mga nagtatanim ng marijuana sa lalawigan. Pumayag ang Israel na magpasok ng mga gamit ang United Nations o UN sa gitna ng kaguluhan sa Gaza. Magdadala ang organisasyon ng karagdagang armored vehicles at personal protection equipment para sa humanitarian aid operations nito. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Unang nagpadala ng sulat ang United Nations sa Israel noong nakaraang buwan para magpaalam sa safety at security sa Gaza.
Ayon kay Scott Anderson, Deputy Humanitarian Coordinator for the Occupied Palestinian Territory, ipadadala na ang mga sasakyan at mga kagamitan ng organisasyon. Marami nang naranasang hirap ang United Nations sa pagdadala ng tulong sa Gaza. Kailangan kasing mainspeksyon at maaprubahan ng Israel ang mga pumapasok na truck sa lugar. Hirap din silang mag-distribute ng tulong sa 2.3 million na tao dahil sa nangyayaring total lawlessness. Ayon naman sa Global Hunger Monitor, kasalukuyang nananatili ang pagkakaroon ng taggutom sa Gaza. Sinabi rin ni Anderson na naaprubahan ding makapasok ang ilang communications equipment tulad ng handheld radios. Patuloy pa rin ang usapan para makapagpasok ng maayos na internet access sa Gaza. Nais umano ng UN ng paraan ng komunikasyon na hindi gumagamit ng cellphone towers dahil hindi magiging reliable kung dedepende roon. Ngunit nangangamba ang mga otoridad sa Israel na maaaring ma-access ng Hamas kung sakaling gagamit ng satellite internet service. Dagdag ni Anderson, kabilang din sa mga problemang kinakaharap ng UN ang pagpigil sa kanilang mga galaw, kaligtasan ng kanilang mga aid workers, di ma-predict na working hours, pati na ang problema sa komunikasyon at kakulangan ng gasolina. Pinalala pa umano ito ng complete breakdown ng law and order at pagkakaroon ng mga crime families. Nasa 25 to 70 na aid trucks na ang pumapasok sa Hilagang Gaza ngunit walang commercial access. Kulang 100 lang ang nakapasok sa timog na bahagi ng syudad dahil sa kaguluhan. Kailangan naman ang nasa 600 na truck araw-araw para makapaghatid ng tulong sa bilang ng tao sa Gaza. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umakyat na sa 78% ang greenhouse gas emissions ng China sa nakalipas na dekada, kasabay ng paglago ng industriya, pagtaas ng energy consumption at pag-unlad ng ekonomiya batay sa isang pag-aaral. Ito ang humahataw na balita ni Axie Salem. Hataw Balita Ngayon. Lumabas sa isang pag-aaral, naglalabas ang China ng dalawang pinakamalakas na greenhouse gas na tumaas ng malaki nitong nakaraang 10 taon. Hindi tulad ng carbon dioxide, ang perfluorocarbons na ginagamit sa flat panel TV, semiconductors at aluminum smelting ay nakakapag-trap ng init sa atmosphere at maaaring makulong sa loob ng Earth ng libo-libong taon. Batay sa pagsusuri ng Massachusetts Institute of Technology Research Team ng Mindean, ang mga emission ng tetrafluoromethane at hexafluoromethane ay parehong may 50,000 at 10,000 years atmospheric lifetimes. Mula noong taong 2011 hanggang 2021, nadagdagan ang emission ng tetrafluoromethane at hexafluoromethane galing China ng 78%, na dumagdag sa 64 hanggang 66% ang pandaigdigang emissions, habang ang carbon dioxide ay nagkaroon ng 76% na greenhouse gas emissions. Ibig sabihin, nakadagdag sa pagtaas ng pandaigdigang emissions ang mula sa China. Nagpapahiwatig ito na ang nasabing bansa ang pangunahing pandaigdigang kontributor ng tetrafluoromethane at hexafluoromethane release. Natuklasan din na pangunahing nagmumula ang emissions sa mga less populated industrial zones sa Western China, galing sa mga aluminum industries na pinagmumulan ng perfluorocarbons. Ang China ang pinakamalaking aluminum producer at exporter sa mundo na may record high output na 41.5 milyong tonelada noong 2018. Gayunpaman, nais ng China na makamit ang carbon neutrality sa taong 2060 at peak carbon emissions sa taong 2030. Ngunit maaaring ilagay sa panganib ang ambisyon na ito, kasabay na mabilis na paglago ng bansa sa industriya ng semiconductor at aluminum. Minumungkahi na ang pagsasama ng industriya ng aluminum sa merkado ng carbon at advanced technology ay maaaring makatulong na pigilan ang pagtaas ng CO2 emissions, katulad ng paggawaan na pwedeng gumamit ng greener renewable energy sources tulad ng electric cars at solar panels. Samantala, ang World Economic Forum ay nagtataguyod para sa industriya ng aluminum na gawing balanse sa pagitan ng mahusay na produksyon at pagbabawas ng mga nakapipinsalang epekto nito sa kapaligiran. Axie Salem, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa.
Sa ating latest satellite images, makikita natin dalawang weather system pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang southwest monsoon o habagat na siya nagdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Sa silangang bahagi naman, nandito pa rin yung low pressure area na patuloy nating minomonitor. Huling namataan 200 km east-northeast ng Surigao City sa Surigao del Norte. Sa ngayon, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo habang lumalapit pa rin ito sa kaulapan. Gayunpaman, maging bagyo man o hindi itong low pressure area na ito ay nagbababala tayo kasi patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, partikular na sa bahagi ng Visayas at kasama din yung Southern Luzon, lalo na itong Bicol region. Kaya sa mga kababayan natin dito sa may area ng Visayas, dito sa may area ng Caraga at sa may Bicol region, gayon din sa iba pang bahagi ng Southern Luzon, asahan natin in the next 2 to 3 days patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong low pressure area, habang ang southwest monsoon magdadala rin ng mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Yung ilang bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Northern Luzon at yung silangang bahagi ng Luzon, yung Ilocos region, patuloy na makararanas ng mga thunderstorms, mga isolated rain showers and thunderstorms. Kasama na dyan itong Central Luzon at yung bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Maliban dito sa low pressure area natin minomonitor, wala na tayo iba pang binabantayan anumang weather disturbance sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya laging tumutok sa Pag-asa kung makikita natin kung magiging bagyo itong low pressure area na ating minomonitor, silangan ng Mindanao. Samantala, sa ngayon, wala tayong nakataas na gale warning pa rin, pero nagbibigay tayong babala, lalong-lalo na sa mga maliliit sa sakyang pandagat. Kasi dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon ang magiging lagay ng ating karagatan. Kaya iba yung pag-iingat, lalo na pag minsan medyo mataas po yung alon. No? So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalong-lalo na nga yung may mga maliliit na mga bangka. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:36 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagpapatuloy ang pamimigay ng cash assistance para sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Project Binhi ng Department of Social Welfare and Development sa Bicol Region. Mahigit sa 197 na individual mula sa Masbate at 500 naman sa probinsya ng Sorsogon ang nabigyan sa nasabing proyekto. Si Ryan Zalantandol, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nasa 197 na beneficiary ng Project Lawa at Project Binhi mula sa Masbate at 500 naman sa probinsya ng Sorsogon ang inikot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 upang magbigay ng cash assistance. Bawat isang benepisyaryo ay inaasahang makatatanggap ng 7,900 pesos para sa kanilang 20 araw na partisipasyon sa Cash for Training at Cash for Work program ng DSWD. Ang Project Lawa at Project Binhi ay isang proactive at sustainable na programa na tumutugon sa kawalan ng pagkain at kakulangan sa tubig na pinalala ng pagbabago ng klima at ng mga sakuna. Ang proyektong ito ay isang paraan ng pamahalaan upang labanan ang gutom, kahirapan at kahinaan ng ekonomiya sa mga komunidad sa rehiyon. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Acting Bamban Tarlac Mayor Leonardo Asuncion na hindi pa rin nakakaalis ng bansa at nagtatago si suspended Mayor Alice Guo. Pero hinimok ng alkalde na lumantad na ito para harapin ang usapin sa iligal na Pogo Hub. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Mula nang maglabas ng arrest order ang Senado kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa isyong kinasasangkutan nito sa illegal Pogo Hub, wala pa ring makapagbigay ng impormasyon at hindi pa rin matunton ang kinaroroonan ng alkalde.
Ayon kay Banban Acting Mayor Leonardo Ding Anunciacion, maaring nagtatago si Guo, umiiwas na matanong at sagutin ang mga issue. Anya, kahit siya, hindi niya alam ang kinaroroonan ng alkalde. Ang huli lang nilang pagkikita ay noon pang matapos ang unang pandinig nito sa Senado at hindi na nasundan pa hanggang siya na ang pumalit sa pwesto. Naniniwala rin siya na hindi pa rin nakalalabas ng bansa si Guo. Hinihimok din niya ang alkalde na lumantad na, pero sa huli, si Guo pa rin ang magpapasya kung haharap ito o hindi sa pandinig. Pero ang akin nalalaman, hindi ko alam kung nasaan ngayon ang aming mayor. 1 month and a half, last kong na kausap. Pero hanggang ngayon, wala na akong alam kung nasaan siya. Nasa sa kanya yun eh. Pupunta siya o hindi kasi wala akong control doon. I'm not, wala akong control. I'm not being control that, yung kanyang decision. Paliwanag pa nito, wala siyang alam na may nangyayaring illegal pogo operation dahil ang nag-aprobaan niya nito ay si Mayor Alice Guo. Kasi I'm not the chief executive, kasi ang nakakaanam dyan, si Mayor Alice Guo. Kasi kaya hindi kami pabor sa pogo, kasi nagkaroon nga ng ganitong, sabi nila, nagkaroon ng illegal activities. So paano naman ang bayan ng Bamban, kawawa naman ang bayan ng Bamban, naging superstar sa buong mundo, napakaliit na bayan. Ito yung farm ni suspended Bamban Mayor Alice Guo kung saan dito rin siya sinasabing lumaki. Pero ayon sa nakausap nating katiwala, wala siya rito sa nasabing farm. Ayon naman sa ilang residente na supporters ni Guo na nakatira malapit sa farm, marami anyang nagawa si Guo sa kanilang bayan, partikular ang libreng school supplies sa mga kinder at grade school student at libreng cake para sa mga senior citizen na nagdiriwang ng karawan. Pero ang pakiusap lang din nila, lumitaw na rin ito sa pandinig ng Senado para maging malinaw kung ano talaga ang totoo sa ibinabato sa kanya. Po, umarap na para matapos na po yung problema kung sakali man hindi siya sangkutan po. Mayor, kung pwede lang po, harapin nyo na yung ano ng Senado para malilinis na yung pangalan nyo. Alam na namin na matutulungan kami dito sa bayan ng Bamban. Mabait naman po kayo kaya lang, siyempre harapin nyo na. Nakikita naman sa ilang mga kababayan sa Bamban ang mga poster at karatula, tanda ng pagsuporta nila sa suspendidong alkalde. Samantala, sa 8 binigyan ng arrest order, tanging ang accountant pa lang na si Nancy Gamo ang naaresto nito lang Sabado na sumailalim na sa medical examination ng Senado. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng protesta mula sa mga abogado ang ginawang pagbabago ng criminal law sa India. Bunsod nito tumigil ang hearings at rulings sa mga district court ng bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Oraline, kailan isinigawa ang India Lawyers Strike? Sherwin, nagkaisa ang libo-libong mga abogado sa district courts ng India na magsagawa ng kilos protesta nitong Lunes, July 15. Kasunod ito ng ginawang pag-anunsyo ng criminal law overhaul sa bansa noong July 1st. Sa ilalim ng pagbabago ng batas, lalawak ang kapangyarihan ng pulisya na panatilihin ang mga tao sa pre-trial detention, pag-aatas sa mga hukom na maglabas ng mga nakasulat na desisyon sa loob ng 45 days pagkatapos ng paglilitis at death sentence para sa gang rape ng mga kababaihan edad 18 years old pababa. Samantala, dinipensahan naman ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang criminal law overhaul at sinabing ang bagong batas ay victim-centric na may layuning gawing moderno ang sistema at wawakasan ang walang katapusang paghihintay para sa hustisya. Gayunman, ayon sa mga abogado, activists
at opposition party, ang mga pagbabago ay magbibigay ng labis na kapangyarihan sa pulisya at magdudulot ng dagdag na pressure sa mga abogado na bigyang kahulugan at hamunin ang mga bagong legal na propesyon sa lalong madaling panahon. Samantala, patuloy naman ang operations ng Supreme Court of India at ng High Court. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Sherwin. Oralyn, gaano ba karami sa kasalukuyan ng kabuang bilang ng mga abogado sa India? Sherwin, yung Indian legal profession actually ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Currently, merong over 1.4 million enrolled lawyers nationwide sa bansang India. Sherwin. Alright, maraming salamat. Oralyn Quijano live mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Prime Minister ng Thailand ang isang $13.8 billion or 805.7 billion pesos na handout plan sa digital money para sa mga mamamayan. Nagbabawas naman ng mga trabaho ang European companies dahil sa mabigat na inflation at epekto ng digmaan sa Ukraine. Samantala, inaasahan ng Canadian businesses na bababa ang interest rates, ngunit ang investment spending ay nananatiling mababa. Sinusuri naman ng industriya ng gaming ang paggamit ng generative AI at ang mga posibleng epekto nito sa trabaho. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Prime Minister ng Thailand na si Srettha Thavisin ang isang $13.8 billion o 805.7 billion peso handout plan sa digital money para sa mga mamamayan. Maaaring magparehistro ang mga eligible na negosyo at individual mula Agosto upang makatanggap ang bawat isa ng 10,000 baht o 16,000 pesos. Layunin ng programa na mapasigla ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtulong sa konsumo. Ang Digital Wallet Initiative ay isang major campaign promise ng ruling Pheu Thai Party. Habang inaasahan ng gobyerno na magdudulot ito ng economic tornado, pinupuna ng mga ekonomista ang kanyang effectiveness kumpara sa ibang hakbang. Manggagaling ang pondo para sa planong ito sa 2024 at 2025 fiscal budgets at maaaring may mga exclusion sa ilang mga produkto. Samantala, nagsisimula ng magbawas ng mga trabaho ang mga kumpanya sa Europa dahil sa mga hamon sa ekonomiya tulad ng mataas na inflation at epekto ng digmaan sa Ukraine. Isang halimbawa na ang British bank na TSB na abot sa 250 job cuts at 36 branch closures. Ang Finnish mining equipment maker na Metso ay nagpaplano ng restructuring sa kanilang minerals equipment business na magdudulot ng 240 job cuts globally. Plano naman ng Unilever ang pagbawas ng 1/3 ng mga opisina rollies dito sa Europa hanggang dulo ng 2025. Ilan lang mga ito sa mga kumpanya sa mga nagpapatupad na ng layoffs. Sa ibang mga balita naman, inaasahan ng mga negosyo sa Canada ang pagbaba ng interest rates ng hanggang 100 basis points sa loob ng susunod na taon. Ngunit ang investment spending ay nananatiling mababa dahil sa mahinang demand outlook. Ipinakita ng Bank of Canada's second quarter survey ang mga alalahanin sa hinaharap at ang epekto ng generative AI sa labor costs. Samantala, ang generative AI tools tulad ng ChatGPT ay sinusuri ng industriya ng gaming. Kahit na nakatutulong ito sa pagpapabilis ng development time at pagpapabuti ng user experiences, may alalahanin sa mga posibleng pagbabago sa trabaho. May pagkabahala rin na ito ang gagamitin ng artists para gumawa ng kanilang graphics sa halip na lumikha ng sarili nilang gawa. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Na-turnover na ng Ducati Philippines team ang grand prize ng first season ng Manibela Challenge sa kanilang chosen beneficiaries. Gagamitin naman ng 2 charity groups sa pangtusto sa gastusin ng mga pediatric cancer patients at livelihood program ang mapapanalunang 500,000 pesos. Nakapagbigay naman ng inspirasyon sa Ducati Philippines ang experience nila sa Manibela Challenge
upang lalo pang tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang humahataw na balita ni JP Nunez. Hataw Balita ngayon. Tinanggap na ng Bahay Aruga Incorporated ang 250,000 pesos noong Lunes, July 15 na bahagi ng napanalunan ng winning team na Ducati PH sa first season ng Manibela Challenge. Nagpa siya ang grupo na 2 charity group ang paglaanan ng premyo upang mas maraming makinabang. Ayon sa board member ng Bahay Aruga, magagamit nila ang 250,000 pesos para tulungan ang mga pediatric cancer patients na nilang kinukupkop. Ito pong activity na ginawa, charity event na ginawa ng Ducati with partnership po ng Manibela Challenge is malaking tulong po yung 250,000 for our sustainability. Napakalaking tulong at marami ang matutulungan pong mga bata, especially ang mga cancer patients and yung carers namin. Noong 2014 pa nagsimula ang Bahay Aruga. Ang layunin ng grupo ay kupkupin sa isang tahanan ang mga batang may cancer at mga magulang nito o guardian habang sila ay nagpapagamot sa Philippine General Hospital. Sinasagot ng Bahay Aruga ang gastusin sa tutuluyan ng cancer patients at kanilang mga pagkain. Kaya naman ang 250,000 pesos na mula sa Manibela Challenge ay malaking bagay para sa kanila. Lahat po ng aming kinukupkup dito is nag-undergo po ng treatment sa Philippine General Hospital. So ilan po sa kanila is nagki-chemotherapy, radiations, yung mga check-ups nila, treatments na ginagawa for mga cancer patients. Samantala sa Nazarene Compassionate Ministry naman, ibinigay ng Ducati PH team ang kalahati ng premyo. Ayon sa grupo, gagamitin nila ang naidonate na 250,000 para sa pagbibigay ng livelihood sa mga byuda at mga kababaihan. Meron kami na simulang programa sa livelihood. So bawat area na kung saan meron kaming community, binibigyan po namin sila ng small scale livelihood lang like goat livelihood, tapos yung paggawa ng mga basahan, binibigyan namin sila ng puhunan. Bukod sa 500,000 pesos, nagdagdag pa ng personal na tulong ang Ducati PH team ng tig 50,000 pesos na donasyon sa 2 grupo matapos nilang marinig ang mensahe ng mga beneficiary kung saan makakarating ang halagang napanalunan sa Manibela Challenge. Ayon kay Ducati PH CEO and President Toti Alberto, dahil sa konsepto ng Manibela Challenge na hindi lamang riding kundi meron ding charity events, kapag meron silang mapapanalunang salapi ay ibabahagi nila ito sa mga charity group. Guys, let's look for events na merong cash prize. Tapos let's make it a point na a percentage of it bigay natin sa charities. Kung tutuusin anya ay hindi nila problema ang salapi, kaya marapat lang anyang magbahagi din sila sa mga kababayan nating nangangailangan. This is all from God. Ano ba naman yung we help in God's work by helping these charities? So yun, sobrang akong touched up to now. I mean, we're so blessed I mean, these motorcycles are our hobby. Parang we are financially blessed. We are skilled from God. So why not use it to help and donate? Sa darating na Disyembre, nakatakda ang susunod na season ng Manibela Challenge, kung saan inaasahan na mas magiging challenging ang obstacle course para sa mga rider. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ayan, marunong ka bang mag-big bike, James? Minsan-minsan, kaya lang medyo nagkakaedad na, kaya low bike na lang tayo ngayon. Sure. Ayun, ayayain sana kita sa Disyembre pala ang panibagong Manibela Challenge. Anyway, sa ating shout out po kay Elena Yang at kay Emma Chikuhara. Yan, James. Ayan, ako naman po, I'd like to extend my condolences
ating kapatid na si Roy Ocampo, kay kapatid na Noli Josafat at kay kapatid na Aurelio de Guzman. Dahil po ang kanilang mga may bahay po ay pinagpahinga na, pero don't you worry, kikita ulit tayo sa loob ng 1,000 taon, aliwin nawa ng Panginoon, mga kapatid. Si Marie. Oo nga, nabalitaan din natin yan. James, condolences po sa inyo. At lagi pong may awa ang Diyos. At syempre sa ating mga shoutouts, ang mga kasama po natin dito sa Austin, Texas, USA, Killeen and San Antonio, at syempre sa mga biyahero at biyahera na. Ayan, kami naman ay bukas ng aking Mi Amor, James at Amigo, kaya medyo wala muna kami sa scenes, no? Pero salamat sa Diyos. Pero meron pa rin tayong dinner mamaya, kaya pakihanda na aking minamahal na Mi Amor. Ayan, go ahead, Sherin. Ayun, napaka-sipman talaga nila. At syempre, shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At mga kababayan, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Day number 3 na po tayo, alas 7 ng gabi, Philippine time, sa ating mga official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel, Members Church of God International. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 po ito ng gabi. Ito ay nakastream po ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At yan po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, July 17, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Ako naman si Marie Peñaranda mula po rito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.